Magandang akala ko tatapusin pa yung kanta eh. I love you, Carlo! Sige, upo lang kayo. Relax lang. Yung ganyan si tatay dito. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker David Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Niviste, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso, Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan na. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas, patay na kami. Kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawantas na! Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung kampanya noong 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta Di mo clear! Ang taga-kahol ng Malacanang! Hindi, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya,
may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na Dias Malacanang karon. Kita niyo yung ano, nasa UN siya, ng sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos magkakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo, marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung ano. Pero ang akala nila tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Sa pool. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha na yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililigo. Doon pinakita naman lang namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tapang naman siya. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang upo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Walang malima doon! Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera niyan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano pa gusto mo sa buhay mo? Yan yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Kapitana. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to,
Patay na pukuhan eh. Yeah, gusto ko ba yan? Paghinita nila ako. Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo. Patay na naman sila sa atin. Duterte! 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 Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Ilan to kabuok? 150. 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Duterte! 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 Ang gusto ng eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Francis kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Ayun talaga si Bongbong. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. So ha? Noong 2016, si former President, si Rudy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yes. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Itayin si Marcos. Itapon sa dagat-dagatang apoy na may asob. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Tama, tama. Ligtas na naman si Master. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya eh, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Na-addict daw yung kapatid na ang... Maulagin na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung mga, may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayapang eh. May mga ugali yung mga ditiis eh. Pagkakaan muna natin yun. Totoo man yan, totoo. Ang dalawa, ang bugiro, ganyan ang buwan. Digong mo tayo. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Duterte! 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 Nananakit Una. na yung lalamunan ko. Hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are Tumanggap yun ang balita! biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Eh, yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, that they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and it is now it is very well manipulated by no, I do not blame them. May iba na talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan,
lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat masang Pilipino man tayo. Best, 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Duterte! 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 I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan walang iba kundi si Rudy Duterte. Duterte! Duterte! So siguro naman nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rudy Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. Yes! You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better.
Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, oh may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Yes. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Nagluluksa na ang Malacanang! Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa na suko na buko.